Palalakasin pa ng DICT ang digital economy para makalika ng mas maraming trabaho at mamumuhunan sa Pilipinas. Pero ang planong yan mas mapabibilis kung magtutulungan ang nasa pribado at mga ahensya ng pamahalaan. Si Kit de la Cruz Pilote ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. No Filipino left behind, no agency left behind. Isa yan sa misyon ng Department of Information and Communications Technology na pagsusumikapan nilang maipatupad alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, binigyang diin ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para sa digital transformation o e-Gov na isa sa mga major program ng pamahalaan. Tayo nagti-teamwork. So, 17 days pa lang ako, di ba? So, yung agenda ng e-Gov, nakita ko mas mabilis maitutulak kapag sama-sama tayo nag-uusap with the other agencies. Isa rin sa tututukan ng bagong kalihim ang pagsiguro sa ating cybersecurity at data privacy sa internet. Kabilang narito ang pagpapaganda pa sa proseso ng SIM card registration para mapalakas pa ang security verification. At para dumami ang trabaho at mamumuhunan sa Pilipinas, plano ng DICT na gawing cybersecurity experts ang mga Pilipino na may natural talent sa internet. Sa dami ng talent ng mga Pilipino sa cyberspace, hindi natin sila pwedeng gawing cybersecurity experts. Ang dami nating mga ganyan dito. So, nakakreate ka ng trabaho at the same time, alam mo, pag nalinis natin yung internet, yung mga ibang bansa mag-i-invest dito Kasi safe siya Bagamat malaking hamon kay Secretary Aguda ang pagpapatupad sa mga inirekomenda niyang programa noong nasa private sector pa siya, kumpiyansa ang kalihim na may isasakatuparan ito sa loob ng 3 taon basta't sama-sama at magtutulungan ang lahat ng Pilipino. Mula sa Radyo Pilipinas, Kate de la Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa.